my YouTube channel, Batas with Attorney Claire Castro. Pag-usapan natin ngayon kung ano kaya ang magiging desisyon ni Senator Amy Marcos patungkol dun sa pag-cite in contempt ni Senator Risa Hontiveros para mapa-aresto na itong si Pastor Kibuloy dahil hindi sa pagtalima sa subpina na naihain naman ng Senado kay Pastor Kibuloy at dahil sa hindi niya pagdalo sa mga patawag at sa hearing ng Senado, kaya ang Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality na pinamumunuan ni Senator Risa Hontiveros ay nag-request na makapag-issue ang Senado ng warrant of arrest laban kay Pastor Kibuloy. Pero hindi ba tinutulan ito ni Senator Robin Padilla? Ngayon, tignan natin ano ba ang aasahan natin kay Senator Amy Marcos pagdating kay Pastor Kibuloy. Tuusin natin, yung nasa korte at yung nasa senate, halos pareho ang paksa. No? Sabihin na natin, iba yung sa Congress. Ang problema, ang Senate, hindi naman prosecutorial body. Parati tayo in aid of legislation. Talaga bang in aid of legislation ito? Yun ang pinagtatakahan ko. Do we actually need new laws? Baka kung nakinig ka at tinignan mo yung mga nagrereklamo laban kay Pastor Kibuloy, maisip mo na may maaaring batas na maibalangkas dahil sa mga pangyayaring ito. Pwedeng pag-usapan kung paano ba ituturing ang isang foundation. Kung paano ang ibang foundation ay inaabuso ang pagiging foundation. Paano ba sila dapat mapatawan ng tax? Patungkol naman sa forced labor, ano pa ang maaaring gawing batas para maiwasan na ang mga taong simbahan ay maabuso ng mga opisyal ng simbahan o ng anumang religious organization. Hindi ba ito kaya naisip ni Senator Amy Marcos na kung nakinig lamang siya sa mga tao na nandoon at sinasabi kung ano yung kanilang mga naging experience di umano habang sila ay miyembro ng Kingdom of Jesus Christ, baka magbago ang isip niya. Kaya lang, pero dahil siya ay lumalabas na kumikiling kay Pastor Kibuloy, hindi niya mabubuksan ang kanyang mata, ang kanyang tenga, pati na ang kanyang pag-iisip. Is that really the intended goal? So kahit ako'y miyembro at naninindigan sa Committee on Women, gusto ko pa rin na may due process sa bawat isa. Ma'am, pero di ba yung pagpapatawag kay Pastor Kibuloy, that's part of due process na ipaliwanag niya yung side niya. Oo naman, pero yung sabay-sabay mong kinakasuhan, pwede rin magdahilan na hindi naman dapat sabay-sabay. Higit sa lahat, may pending na sa court, pare-pareho naman yung paksa, bakit uulitin pa? How do you respond to observations na iba yung magiging trato kay Apollo Kibuloy and then doon kay Senior yun sa Surigao, Senior Aguila? Siya na-contempt, kahit na nag-attend siya, na-contempt siya kasi sabi ng mga senador, di siya nagsasabi ng totoo. Tama, pero straightforward yun. Walang kahalong prangkisa, walang kahalong issue mula sa US tungkol sa foreign exchange, walang kahalong sexual harassment at iba pang kaso mula sa ibang jurisdiction. Magulo ito Kaya nagugulat kami, ba't naman sabay-sabay? May kumukuyog ba? Well, I think there's been an effort to come together to a decision. Unang-una, yung pag-issue ng subpoena, sinabi na namin na talaga hindi kami sang-ayon sa ganun. Dahil kinakailangan nga, alamin muna natin lahat ng kinakailangan alamin. Kasi puro sa kwentuhan lamang, may testigo nga, alam ko, narinig ko si Senator Risa, pero ganun pa man, kinakailangan na bigyan daan pa rin ang nasa korte. At hindi ako sigurado na in aid of legislation talaga ang mangyayari. Nakukuha niyo yung aid po? Hindi ko pa alam, pero mataas ang pag-asa ko lagi. Oo naman, nakikinig naman tayo sa lahat. Pero
Wala pa akong nakikitang in aid of legislation kasi. So siguro, pakinggan natin silang lahat, pero at the same time, tignan natin kung magiging sub judice yung napakaraming question at saka yung main event. Yung main concern may end up being a judicial question. So baka patong-patong na yan at hindi nakarapat-dapat. Hindi ko narinig pasensya. Nakausap niya na po kayo na sinusuportahan siya, pero wala pa kayo federal statement of support. Sinabi ko na, di ba, na-trauma na ako sa pirma. Allergic na ako sa pirma. Tantanan na ako sa pirma. Ayoko nang pumirma lang, maski ano muna. Pwera lang dun sa Committee on Women. Hindi siya pipirma, maliban lang dun sa Committee on Women. So, alam na. Malamang, kasama na siya ni Senator Robin Padilla na i-cite in contempt si Pastor Kibuloy at sa pag-issue ng warrant of arrest. Okay, maraming salamat. I don't know, kasi konti lang ang member pala. Iilan lang kaming member 14? There's so few Yeah, there's so few of us pala. Ang late pala ng committee. She's there. Ay, sorry. Sorry. Cynthia and Mark are here. Bongo is here. I'm here. Who else is here? I'm here. I don't know. Ilang kami? Yeah. Padilla, 3 pa lang. Here. Sana. Oo. Tapos 2 sino bilyar pa? po. Sana. Ewan. Sana. Hindi ko pa alam Hanggang hindi pa pumipirma, hindi pa kami kompleto. Membership. Pero mag-e-effort kami. Okay, ma'am. Ayokong Salamat. kinukuyog Thank you. Yes, meron na rin. Maliwanag, hindi siya sang-ayon. Sinabi pa niya na mag-e-effort sila. Di pa kami kompleto. Membership. Pero mag-e-effort kami. So it means, haharangin talaga nila yung pag-issue ng warrant of arrest kay Pastor Kibuloy. Bakit nga ba siya kumikiling kay Pastor Kibuloy? Apollo C. Kibuloy, na kayo nagtitiwala po dito sa SMNI. At tamang-tama ay nanonood po siya sa mga oras na ito. Baka may mensahe po kayo para sa kanya. Nako, sa ating kagalang-galang at butihing Pastor Kibuloy, maraming salamat sa inyong suporta, lalo na sa lahat ng SMNI, sa Children of God, sa lahat ng ating mga foundation at mabuting gawain. Maraming salamat sa inyong suporta. Sana tuloy-tuloy magtulungan tayo para sa mahihirap at mga marginalized sectors na pare-pareho tayong tinututukan, ang SMNI at pati na rin ang aming pamilya. Maraming salamat sa inyong walang humpay na pagtatangkilik at suporta. Si Presidente, siya na mismo nag-advise kay Pastor Kibuloy na sana humarap na sa Senate at House hearing to give his side dun sa mga allegation laban sa kanya. Do you think dapat na sundin ni Pastor Kibuloy yung payo sa kanya ng Pangulo? Well, alam naman natin na talagang kapangyarihan ng Kongreso at ng Senado na mag-issue ng subpoena, talagang fundamental power yan. Pero alalahanin natin na kinakailangan bigyan ng substantive and procedural due process at saka yung karapatan against self-incrimination. Ang ibig ko sabihin, lungkot na lungkot ako sa mga pangyayari tungkol sa SMNI at kay Pastor Kibuloy. Naaawa si Senator Amy Marcos sa kalagayan, di umano, ni Pastor Kibuloy. Pero, hindi ba siya naaawa doon sa mga taong di umano naman ay naabuso ni Pastor Kibuloy? Hindi ba mas magandang dapat pakinggan niyang pareho? At maging neutral naman siya kahit paminsan-minsan pagdating sa issue ni Pastor Kibuloy? At kay Pastor Kibuloy, mabait siya sa atin. Ang sabi ni Senator Amy, mabait sa atin. It means mabait sa kanya. Kaya nga sobra ang kanyang pasasalamat sa SMNI at saka kay Pastor Kibuloy. Sa kapatid mo kaya, kay PBBM at kay First Lady, mabait din kaya siya?
kasapi sa bansa ko at sa aking kalayaan na ako mismo nagtatago sa aking sariling bansa within 74 years. Hindi po nangyari ito ngayon lang. Pangulong Bongbong Marcos, akala ko matuwid ka na tao. Ikaw, First Lady, akala ko matuwid kang tao. Totoo ba yung ginagawa ninyo riyan na meron kayong mga sex orgies at meron kayong mga drug session na nagliligwak kayo ng drug, sumisingot kayo ng drug habang nagsesex orgies kayo? Totoo ba ito? Totoo bang kayo ay may mga session ng nagarkila kayo ng mga voodoo expert from Africa, pagkatapos mga witchcraft sa India, at ang inyong session Martes, at pagkatapos Biyernes dyan sa Malacanang upang inyong aswagin, i-witchcraft ako, Vice President Sara, at Pangulong Digong, at ang lahat ng tutol sa inyong paglilingkod. Biro ninyo, naging demons na kayo. Nag-devil worship na kayo kung totoo man ito. Nag-devil worship na kayo kung totoo man ito. Para lang kayo ay manatili sa kapangyarihan. Para lang kayo ay humawak ng aming pera ang hindi ninyo pinaghirapan. Yung mga ganitong eksena, masasabi mo pa rin bang mabait si Pastor Kibuloy? Para lindol lang yung pinay-stop ko, dumating pa yung challenge na ipa-stop ko daw yung probinsyano o kaya yung sa EDSA. Kailan mo ba gustong mapa-stop ang probinsyano? Ikaw, pwede ka. Kailan mo gustong i-stop? 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan, 4 na buwan? Ikaw, pwede ka. Baka sa 4 na buwan, hindi lang yung probinsyano may stop. Baka pati yung network mo, stop na yan. Baka pati yung network mo, stop na yan. Baka pati yung network mo, stop na yan. At higit sa lahat, talagang tumutulong sa napakarami. Dalawang solusyon ko yan. Number 1, isarado yan. Gumawa ng isang bagong university na i-vet lahat ang mga teachers at saka students. Pangalawa, alisin ang government subsidy dyan sa UP. Gawin na lang secular university yan na ang mag-aaral silang magbabayad ng tuition nila. Kaya't malungkot ako na nauwi sa ganito at sana na isaayos na lamang ito ng mas mapayapa at mas tahimik na pamamaraan. Sa ngayon, andyan na. We are in a legal situation. Susundan na lamang yan. Kasi ariyan na. Pero ganun pa man, naasahan ko na maisaayos yan sa lalong madaling panahon at alalahanin natin ang karapatan ng lahat, including due process and the right against self-incrimination. Tapos yung mga nagsasabi ng extradition, wala namang extradition request, ba't kayo nagmamadali? Labis naman. Poker face si Senator Amy Marcos, pero halatang-halata naman sa kanyang pagsasalita. May maaasahan pa ba kayong neutrality sa kanya pagdating sa issue ni Pastor Kibuloy? Pag-usapan natin ito na mas mahaba. Pero hanggang dito lang muna po tayo. Ako po si Atty. Claire Castro, nagpapaalala, huwag tulugan ang inyong karapatan.